So for today, we'll be discussing our experiment number 9, which is shift left register in Verilog. So basically, kung nagawa mo experiment number 8, yung shift right register, so konting adjustment na lang yung gagawin mo for the shift left register sa Verilog. So ito yung ating program specification. So ganun pa rin, you have to write and simulate a synthesizable Verilog code. So meaning to say, yung code na i-create natin, dapat kaya nating ma-convert to its hardware equivalent. But this time for a shift left register with the following ports. So meron pa rin tayong clock, meron pa rin tayong reset, at meron pa rin tayong serial in. So yun yung mga inputs po natin. Then obviously, 1 bit lang po ito. Scalar lang yung gagamitin natin for this. And then meron po tayong output. Yun nga yung ating parallel out na 8 bits, 7 down to 0. And then 1 bit yung ating serial out. So yung ating low-level design is something like this one na again, it could also change depende dun sa manner ng coding po natin dun sa ating RTL. So ang request ko lang uli sa inyo, you have to change the background ng ating high-level design and also the low-level design. And then, ito yung ating target na output na ma-produce. So, syempre, yung mga ports na ating minention earlier, yung mga inputs and outputs, andito pa rin siya. Meron tayong clock, meron tayong reset, meron tayong serial in. And then of course, ang output nga natin yung serial out and then na parallel out. So syempre nakikita natin dito, meron na siyang T sa huli kasi nga this is for the test bench. Pero again, pwede naman po na kung ano ginamit natin na ports doon sa ating RTL code, i-retain na lang po natin yon. So take note uli na only parallel out yung naka-vector. So ito lang yung ating 8 bits and the rest lahat po ay scalar. Siyempre, dun sa test bench po natin, ilalagay yung changes ng ating mga inputs. Again, yung clock lang po natin ay pulsating 010101 lang po yan. So, forget about this one. So, pwede naman na sa umpisa, initialize mo na yung mga values ng ating clock reset and then serial in. Pwedeng naka-0 na lang po siya. And then, yung reset po natin, as you can see here, active high yung reset natin na kapag naging 1 yung ating reset, that's the time na yung ating parallel out magiging 0. Else, tuloy-tuloy na gagawin nung shift left register yung kanyang function. And then yung serial in natin, ito lang naman po yung ipinapasok po natin doon sa ating circuit. Until such time na ipoproduce niya siya, isa-isa ilalabas niya doon sa ating serial out. So, in this example, initially yung value ng ating parallel out, lahat ay naka-0, yung 8 bits. And then, nagpasok tayo dito ng 1. So, dito niya nilagay yon sa leftmost part. So, doon niya nilagay sa most significant bit, yung ipinasok po natin na 1. So, ito po yon. And then, dahil ipinasok mo dito yung 1, merong 0 na from here, yun yung lalabas dito sa ating serial out. And then, after another clock cycle, ang ipinasok naman po natin ay 0, kaya nagkaroon dito ng 0, 1. And then again, yung 0 na narito, yun yung lalabas sa serial out. And then, ang ipinasok natin ay 1, naging 1, 0, 1, then 0 pa din yung nilabas sa serial out. And then, nagpasok tayo here ng 0, pero nag-reset tayo, kaya bumalik sa all zeros at ang parallel out. Pero dapat, ang gawin mo naman dun sa ating test bench, iisod mo lahat, i-shift to the left mo lahat ng ating nasa parallel out para makita mo rin na yung serial out nag-change din ng value. Hindi lang siya lagi 0. So it's up to you kung anong gusto mong ipasok sa serial in. Sa example ko, nakalagay lang 0, 1, 0, 1. Pwede namang laging 1 yung ipapasok mo or 1, 0, 1, 1, 0, 1. So again, yung ating part 2, yung theory, so mag-research ka about shift left register and then pwede mo siyang ilagay as part of the theory. As per the data and results, so ganun uli, ang kailangan ko lang yung Verilog code. Siyempre, kung may mga comments ka doon, isama mo na din yon. And then of course, yung created test bench po natin. And then yung RTL schematic, the high level design and the low level design. And of course, yung ating iSIM simulation results. Na again, gusto ko, baguhin nyo po yung background color
and then yung color ng mga lines ng ating waveform behavior. After ng data and results, of course, we provide the conclusion as well. And isave po natin following ang ating required file naming convention.